Pang-apat na impeachment complaint ay hindi nagbigay ng due process sa kanilang sinasakdal para sagutin ang mga reklamo. Due process. Sabi kasi ng bagong desisyon na kahit na yung pangalawang pamamaraan na iyon, dapat magkaroon ng parang hearing. Dapat may presentasyon ng pasasabihin mo kung anong katiwiran mo, bakit ka sumasang-ayon o hindi doon sa mga ating congressman at mga congresswoman. At ang kabila, dapat bigyan rin ng mga kopya na kung ano man ang mga hinain o mga ebidensya laban sa kanya bago nakakuha ng 1/3. Sinabi ng Korte Suprema, parte daw ng due process iyon. Ng mga kongreso, ang mga jurisprudence, ang mga salita ng Constitution, maaaring hindi nila naintindihan, pero hindi mo masasabi kaagad-agad na immoral, na fabrication, na exploitation, na ang tinding mga kataganon, di ba Ted? Extremely difficult to ignore impunity. Magandang araw po sa inyo lahat. Reaction Update PH nagbabalik. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga kabita. Mantakin po ninyo nilinaw na ho ni Ted Filon at ni Dean Mel Santa Maria ang naging dahilan ng Supreme Court sa naging desisyon nga ho nila na i-dismiss itong impeachment ni VP Sara. Mga kabit, kung ating yung pag-uusapan, nasa ating pong batas, kada taon, iisang beses lamang po pwedeng mag-file ng complaint sa nasasaktan. Ngayon po, sobra-sobra na ho yung na-complain nitong Palacio kontra kay VP Sara, nababasura po. Dito nga po, tinawag ng deemed dismiss ni Dean Mel etong nangyari sa naging impeachment ni VP Sara. Dahil mga kapdi, sa 19 Congress pa lamang ito, itinutulak na nila para ma-impeach si VP Sara. Ngayon, naputol po. Itutuloy daw sa 20th Congress. Dito po umalma ang Supreme Court. Hindi po sila payag o tutol sila sa kagustuhan ng mga ito. Kaya ngayon mga kaabdi, naghihintay-hintay itong kontra kay VP Sara o gustong ma-impeach siya, pero wala na. Maghihintay na naman din po niyan sila ng 1 taon dahil meron po tayong batas na 1 year rule ban. Kaya mabipakinggan po natin ito magiging pahayag ni Dean Mel patungkol dito sa naging pahayag nga ng Supreme Court kung bakit nabuta pa ang nagpapa-impeach kay VP Sara. Samantala, itong ating VP, naghihintay lang din Gusto niya rin po ng bakbakan. Ayan po yung nakakatuwa dyan mga kabli. Gusto niya rin po kahit na matuloy o hindi, win-win situation po sa kanya. Kasi kaya niyang idepensa ang sarili niya. Ito po, pakinggan na ho natin. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Ted, DJ Chacha, at pati na rin sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat. Good morning. How do you want to proceed, Mr. Chairman? Dito po sa ating discussion. Go ahead po, Sir Dean. Alam naman natin, kamakailan sinabi ng ating Korte Suprema na unconstitutional ang nangyari sa impeachment transmission diyan sa Senate mula sa House of Representatives. Ano ba ang dahilan ng Korte Suprema? Una, sabi nila na noong nag-file ang mga taong nagreklamo against VP Sara, nabinbin at hindi pinag-usapan bagamat na transmit sa within the 10 days pero hindi na i-refer doon sa House Justice Committee, kaya naabutan ng pagka-terminate ng 19 Congress, kaya itinuturing nila na ito ay deemed dismissed. Bakit ko nasabi yon na itinuturing nila ang katagan nilang ginamit deemed dismissed? Sapagkat ang pagbabawal sa ating konstitusyon ay ito. There must only be one initiation of an impeachment every year. Isang inisyasyon
initiation kada taon ng impeachment. So ang sabi rin ng ating batas at as interpreted ng Korte Suprema noon, ang paghahain lamang ay hindi initiation. Matutupad ang initiation kung inirefer mo na yan sa Committee of Justice ng House of Representatives. So therefore, ang initiation is filing plus referral. Kung filing lang, kahit na 10 complaint pa ang final mo, pero hindi inirefer, walang initiation. Pero dito sa ating desisyon o sa desisyon ng Korte Suprema, sabi nila ganito, basta't na-file yung 3 impeachment complaint, ang nangyari na antala, hindi pinag-usapan, na-archive, at inabutan ng pagtatapos ng 19th Congress. Sabi nila, naging functus officio and therefore it is deemed dismissed. Yung deemed dismissed, kataga nila yun, itinuturing dismissal. Sapagkat itinuturing na dismissal, sabi ng Korte Suprema, yung pang-apat na 1/3 vote ng ating legislature na pangalawang pamamaraan para magpa-impeach, void because pang-apat na yon. So, iyon ang sinabi ng Korte Suprema. At pangalawa, wala daw due process. Iyan ang desisyon ng Korte Suprema. So, sa makatuwid, nagdagdag ang Korte Suprema kung papaanong nagkakaroon ng proceeding na maaring ituring na natapos para maibilang sa initiation. Ang dinagdag nila, kahit hindi inirefer sa House Committee, basta't inantala at hindi pinag-usapan, inarchive at naabutan ng pagtatapos ng 19th Congress, ituturing na rin para bang initiation. So, therefore, yung 3, deemed dismissed, deemed initiated, and therefore, yung pang-4, pinagbabawal na ng konstitusyon. Yan ang sabi ng Korte Suprema. Kaya lang, Ted, alam naman natin, madaming bumabatikos o madaming nagpupuna doon sa desisyon na yon. Kasi ang tanong mo, basta't iyang pamamaraan na iyan ay iyan na ang sistema o pwedeng maging sistema, mauusad ba nito ang accountability o hindi? Sapagkat yung unang rule, filing plus referral, basta't hindi mo nire-refer, iyang filing mong niyan, scrap of paper lang. Walang silbi. Hindi talaga magkakaroon ng impeachment. Okay? Pero ngayon, basta't hindi mo nire-refer, inantala mo, inarchive mo, at inabutan ka ng termination ng 19th Congress, deemed initiation and therefore counted. So, diyan sa dalawang pamamaraan na yan, ano ba ang makakasulong sa accountability? Kasi pwede nilang, kasi ang mga nagsasabi ganito, o sige ganito na lang, kung ikaw ay isang malakas na tao, whether president or vice president, sabihin mo sa kakuntsaba mo, mag-file ka, huwag yung pag-usapan. Hayaan yung datna ng pagtatapos ng kongreso nyo. Tapos na, hindi na ako mapapailan. Di ba? Pero kung yung una naman, o sige mag-file ka, pero hanggat hindi nire-refer, piece of paper lang yun. Walang kwenta yun. Kaya therefore, mapapailan ka pa. So, iyon ang mga binabalansi ngayon ng mga legal expert. How did it improve accountability? Ayan. Okay, so siguro po maganda nating para mas maintindihan pa po ng ating mga nakapakinig din, yung binabanggit po ninyo na pamamaraan hango po sa ating saligang batas sa paghahain ng impeachment complaint laban sa isang impeachable official. Una, yung nga pong paghahain ng sinumang individual o miyembro ng Kongreso na kung saan po yung kanyang complaint para masabi na ito po ay initiated, ay kinakailangan dumaan sa isang proseso gaya po ng paglalagay po sa order of business sa loob po ng 10 araw and then Committee on Justice Referral. At doon po magsisimula ang pagdinig. Ito po yung proseso na ipaliwanag pa noon pa na mahaba-haba ang babiyahe. Mahaba-haba po kasi dadaan sa kakaukulan pong pagdinig. Yung pangalawa, yung pong lamang na sapat na bilang, 1/3 nga lang po ng miyembro ng Kamara ay
maaari na pong maidiretso yung articles of impeachment sa Senado bilang impeachment complaint. So ang binabanggit po dito ni Dean ay yung unang pamamaraan na sinasabi, yung unang desisyon ng Supreme Court noong pong kaso nga nitong Francisco versus House of Representatives. Nangyari po ito 12th Congress din. 12th Congress sa panahon po ni Justice Davide. Itong yung impeachment niya na kinakailangan din kayo na magpaliwanag kailan ba dapat maituring na initiated na yung impeachment complaint din. Filing plus referral is equal to initiation. So kung walang referral, kahit ilang pang filing ang ginawa mo, walang mangyayari dun sa final mo. Dapat may referral. Filing plus referral is equal to initiation. Okay. Ang ganda nga ng talinhaga na ginawa ng Korte Suprema. Basta't ikaw ay magsisindi ng kandila, yung filing, yun yung pagsisindi ng posporo. Yung referral, yun yung pagdidikit sa kandila para umapoy. Doon magsisimula ang liwanag. Pero kung ang ginawa mo lang, nagsindi ka lang ng posporo at hindi mo tinutok doon sa kandila, walang mangyayari. Yun ang talinhaga na ginawa ng Korte Suprema. Napakalinaw, di ba? So, filing plus referral is equal to initiation. Okay. Pero ngayon, okay, Ted? Opo, sige. So, ano ho ba ang katalinuhan din kung bakit ganun po ang panuntunan na kinakailangan mo ng dumaan sa proseso para maituring na initiated na yung impeachment complaint at mabilang na bilang isang impeachment complaint na makakasakop sa 1-year ban. Ano ba ang wisdom doon din kung bakit may ganun pong panuntunan dati? Kasi, Ted, madami namang taong pwedeng mag-file. Wala namang makakapigil sa sino mang tao, whether miyembro ng Kongreso o pangkaraniwang mamamayan, na mag-file. At maaring frivolous to. Kaya sinabi ng ating Korte Suprema sa Francisco, hindi lang filing. Dapat i-refer mo sa House Committee on Justice. Malinaw pa na nga, para umusad. Kasi otherwise, kung iyon ang gagawin mo, makikinabang talaga. Makikinabang talaga yung sinasakdal kasi sasabihin niya lang, mag-file ka na. Mag-file ka na. Para tapos na, hindi na ako mag-filean ngayong taon na to. Hindi. So yun ang wisdom nun. Para masigurado na ang mga frivolous filing ay lamang ay pwedeng kalimutan at hindi pausadin hanggat nare-refer sa House Committee. Opo. Yun ang wisdom nun. Opo. Yun po ang katalinuhan nun para hindi po naman din magkaroon ng kaparaanan yung impeachable official na magkaroon siya ng exemption taon-taon sa paghahain lamang ng mga walang basihan na impeachment complaint. Klaro. Yung pong second issue dito din na sinasabi na yung pang-apat na impeachment complaint ay hindi nagbigay ng due process sa kanilang sinasakdal para sagutin ang mga reklamo. Okay. Due process. Sabi kasi ng bagong desisyon na kahit na yung pangalawang pamamaraan na iyon, dapat magkaroon ng parang hearing. Dapat may presentasyon ng sasabihin mo kung anong katiwiran mo, bakit ka sumasang-ayon o hindi doon sa mga ating congressman at mga congresswoman, at ang kabila, dapat bigyan rin ng mga kopya na kung ano man ang mga hinain o mga ebidensya laban sa kanya bago nakakuha ng 1/3. Sinabi ng Korte Suprema, parte daw ng due process iyon. Pero titignan natin ang batas natin. Itong pangalawang prosesong ito ay nakalagay sa ating konstitusyon. Ito ang pinakamataas na batas ng ating bansa. At napakaklaro sa ibang mga tao, pati na rin sa akin, Ted, na napakasimple ng pangalawang pamamaraan. Ang pangalawang pamamaraan ng impeachment, makuha mo lang ang 1/3, immediate transmittal, trial forthwith. So, mas madali. So, yung unang pamamaraan, may parang tinatawag natin na yung parang preliminary investigation.
Di ba, Ted? Po. So, magkakaroon ng hearing-hearing yan, parang piskal. Oo. Yung pangalawa, parang inquest. Di ba? Yung ifa-file ka agad, tapos doon na lang sa trial, magpaliwanag. So, yun ang dalawang uri. Kaya nga may pagkakaiba Ted. Kaya nga Opo. may pagkakaiba. Kaya nga may unang pamamaraan at may pangalawang pamamaraan. Yung una, parang may preliminary investigation. Yung pangalawa, parang inquest. Opo. Yan. Opo. Kaya nga po doon po sa mga nagdaang impeachment complaints, no, sa mga impeachable official, dalawa po ang determination, no, yung form and substance sa reklamo. Doon po yung sa Yes. Committee on Justice, no, at doon po yung probable cause na sinasabi ni Dean ang pag-uusapan sa Committee on Justice hearing. Yan po yun. No? Oo. Yung pangalawa, ano po, klaro ho naman dito po sa saligang batas, ano po in the case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Ibig sabihin, sabi ni Din, tama din, na kapag nakakuha na ng sapat na boto, gaya po nung panahon ni Joseph Estrada, ito po yung dinaanan na na pamamaraan o pag nahiyain sa Senado, yung due process mangyayari sa trial. Correct. At tatandaan mo, tama ka, Ted, yung due process mangyayari sa trial. Iyon ang sequence of events. Kaya kung makikita mo, kung susundin mo ang Constitution, yung minimum threshold nung pangalawang pamamaraan ay natupad. Kung titignan mo lang ang ating Constitution. Ito nga yung sinasabi ni Justice Carpio natupad na yung minimum requirement ng batas. Ayos na yan. Punta na kayo sa susunod na yugto. Tapos na ang role ng House of Representatives. Natapos na. Opo. Sa Senate na. Ganun yun. Okay. So, ngayon mga kapatid, tandaan din po natin iginagalang nila din nating lahat ang desisyon na ito ng kataas-taasang hukuman, pero ito nga din po yung karapatan ng mamamayan na ito po talakayin at pag-usapan. Ano po? Di ho ba Oo. din? With all due respect. With all due respect, sapagkat tandaan natin ang desisyon ng Korte Suprema is not immune from critical debate, no, sapagkat ito ay critical debate, sapagkat sila ay mga public servant rin. Nasabi nga ng isang justice ng Amerika noon, natapos na ang yugto ng ating kasaysayan, pati ang Pilipinas, na itinuturing natin ang mga justices na mga santo, yung may halo dito. At dapat tungkulin rin natin, tignan ang kanilang pamumuhay, tignan ang kanilang mga biases, tignan ang kanilang decision at isubject ang decision nila sa freest criticism. Opo. Sapagkat dyan lang uusad ang ating demokrasya. Opo, sige. So, mamaya po kasi pag-uusapan natin with Dean yung mga ilang options dito, no, na maaring gawin either ng House or ng Senate. Pero gusto ko lang po kayong tanungin kung ano po ang inyong masasabi dito po sa nabasa rin po natin na sinasabing concurring opinion ng ilang pong mga maestrado. Ano po? Kung ano lang ang inyong kaisipan dito, kasi ang iba ho naman na nag-aaral sa batas o mga abogado nagugulat sa mga wordings na ginagamit sa kanila pong pagsang-ayon sa naging ponente. Ano po sa isyong ito? Ito po, babasahin ko Ito po. The lack of transparency, ito po yung isa sa mga sumang-ayon doon po sa majority, doon po sa ponente ng desisyon. The lack of transparency regarding the caucus, the abrupt manner in which it was convened, and the lack of a clear communication collectively suggest a deliberate effort to withhold information from members of the House. These actions clearly demonstrate a calculated and hastened effort to push the fourth impeachment complaint with deliberate speed and minimal scrutiny. The totality of attendant circumstances reveals the true nature of the House action, to circumvent the one-year bar rule in order to fabricate a superficially legal strategy and make the fourth complaint viable. The move
was as clever as it was iniquitous and a prime example of a technically legal but highly immoral maneuver. Ano po inyong reaction doon din? To fabricate, highly immoral maneuver, to exploit, iyan ang mga katagang ginamit ng Korte Suprema. At sabi pa, ito ay nagre-reveal ng quote-unquote true nature ng kanilang pamamaraan, immoral. So ang masasabi ko lang ganito, okay, dapat rin tignan natin ang context ng mga pangyayari. Hindi na lang tayo dapat magsasalita ng ganyan. Lalong-lalo na kasi ang korte, ito yung ito yung manifestation or simbolo ng civility. Huwag na nating gagatungan, huwag na nating liligyan ng kung ano-ano pang salita, sabihin nyo na lang ang mali, tapos patuloy na. Pero kasi kaya dapat makita natin ang context nito. Saan ba niligay ang kapangyarihang mag-impeach? Hindi sa judiciary, sa political department. At alam mo naman ang political department natin, hindi naman halos lahat yan abogado. At saka siyempre, minsan ang bugso ng damdamin ay umiiral. Okay? Bakit napakabilis mag-judge na ito ay fabricated? Na ito ay isang weak point exploiting our democracy? Bakit ito ay highly immoral? Bakit ganun ang mga katagang ginamit? Kasi, parati kong sinasabi, bad faith is always subject to proof. Ngayon, wala namang lantaran o hindi mo naman nilalatag ang ebidensya ng bad faith sa Korte Suprema. Nakaupo lang sila doon. Sapagkat yung hindi pag-usad ng impeachment complaint doon sa lower house, maaari ring sanhi ng ilang mga bagay. Una, in good faith na misinterpret ng ating mga congressman at woman ang kataga ng Korte Suprema. Pure, simple, good faith misinterpretation. O kaya, pwedeng negligence, pwedeng kapabayaan lamang. Basta't naman sinabi natin kapabayaan, ang opposite nun, deliberate. So, hindi deliberate. Isang kapabayaan lang na pwede talagang i-criticize. Pero to say that it is immoral, ibang klase na yan. Para lang sa akin, with all due respect, kasi kay Justice Hernando yan, huwag na nating gatungan. Nasabi nyo ng mali, sige na, uusad na yan. Okay? Pero kung gagatungan nyo, tandaan ninyo, ang ginagatungan nyo ay ang mga taong politiko. Baka mas lalo pang uminit ang bangayan dito. Dapat ang korte, siya ang nagpapatimpi ng tensyon. Diba? Kaya nga doon sa main decision, wala kang makikita mga katagang ganito. To the credit of Justice Leonen, straightforward, pinatsapat niya yung mga previous jurisprudence at sinabi niya, ganun lang kasi ang ating constitution dapat may due process. Period. Mm-hmm. Di ba? Kaya ang mga pagpuna ni Justice Leonen ay pagpuna sa ginawa niyang desisyon. Hindi na pagpuna sa mga pagkatao niya. Pero dito sa mga ganitong mga kataga sa separate opinion na nagdadagdag ka ng mga katagang makakapag tindi pa ng passion ng mga tao, dapat magtimpi tayo. Pati ang Korte Suprema, pati mga justices, dapat magtimpi sa kanilang mga salita at calculated rin ang kanilang mga sinasabi. Yan lang ang opinion ko dyan. Opo. So, para po mas maintindihan din po ninyo, mga kapatid, itong mga ganito pong pangyayari sa Kongreso, ito nga yung pang-apat na impeachment complaint din na naidiretso po sa Senado bilang articles of impeachment. Nagkaroon nga dyan ng caucus. Opo, di ba? Nagkaroon po ng caucus. And then, yung pong resolusyon na iyan ay pinapirmahan sa mga miyembro ng Kongreso. Dito po kasi, again, mawalang galang lang sa binanggit po ninyo din, lumalabas na pinupulaan ang mga miyembro ng Kongreso. Oo, na hindi nyo inilabas ang pinag-usapan nyo sa caucus at tila baga yung resolusyon na iyan ay nilagdaan ng hindi man lang ninyo nababasa, na hindi man lang nyo pinag-aaralan. Opo, yung pong mga ganun pong punto din, hindi ho ba sa Kongreso
ito hong particularly itong impeachment, itong articles na ito, ay meron pong attestation. Di ba nakaakibat? Yes. So, ako bilang kinatawan ng gantong distrito, party list, pumipirma ako dito. At doon sa baba, sinasabi ko na nauunawaan ko itong pinipirmahan kong ito at alam ko ang laman na nito. Hindi ho ba din doon po dapat may presumption of good faith doon sa pumipirma? After all, meron siyang panunumpa, attestation, alam ko pinipirmahan ko at alam kong ginagawa ko. Tumpa ka dyan, Ted. Tumpa ka dyan, Ted. Paulit-ulit na sinabi ng ating Korte Suprema na kung merong ganoong mga kataga at ina-attest mo, paulit-ulit, kahit na sa notaryo lang, paulit-ulit na sinabi ng Korte Suprema na may malakas na pagtuturing ito na wasto. May malakas na pagtuturing o pagpapalagay ito na tama. Sapagkat napakataas na ng probative value bilang ebidensya because of merong ganyang attestation. Ang kinakailangan mo para mapasinungalingan yan ay matinding mga katibayan na talagang hindi nangyari. Pero ang problema, wala naman tayong hearing dyan. Nangyari ba yan o hindi? So iyon rin at maganda yung pagpupuna mo, Ted. Maganda yung pagpupuna mo sapagkat dapat, kaya kung makikita mo dito, sinusundan lang naman siguro, marahil, ng mga kongreso, ang mga jurisprudence, ang mga salita ng Constitution. Maaaring hindi nila naintindihan, pero hindi mo masasabi kaagad-agad na immoral, na fabrication, na exploitation, na ang tinding mga kataganon, di ba, Ted? Extremely difficult to ignore impunity. My